Mga kapuso, ingat sa mga tumatawag na tauhan umano ng bangko na nag-aalok na gawing cash ang inyong credit card points. Modus yan para nakawan kayo online at siyam ang naaresto dahil dyan sa Pasay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa raid na ito ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang bahay sa Pasay, nasamsam ng pulisya ang iba't ibang klase ng mga ebidensyang kanilang naging lead para matumbok ang siyam na personalidad na umano'y sangkot sa voice phishing, isang modus para makapagnakaw ng pera online. Mga cellphone, mga gadgets, mga transaction details nila, yung paano sila bumibili ng mga SIM cards at mga cellphones. Sa inilunsad ng mga raid sa 13 Martires at General Trias sa Cavite, nadakip ang mga suspect. Kasama sa na-recover ng mga otoridad, ang piraso ng papel na ito kung saan nakasulat ang script na babasahin ng mga suspect sa kanilang lolokohin. Dating nagtatrabaho sa call center, kaya alam nila kung paano makipag-usap, paano makipag-deal dun sa mga taong nabibiktima nila through online. Ayon sa PNP ACG, taong 2021, nagsimulang mag-operate ang grupo na ito na sa kanilang pagsisiyasat batay sa mga ebidensya'y kumita raw ng mahigit 100 million pesos mula sa pang-i-scam nila online. Based dun sa nakita nating figure from 2021 to 2023, umabot ito ng 115 million. Tumaas ang krimen nito nung after ng pandemic. Maliit yung figure ng complaints, pero ang nawawala sa mga biktima ay milyon na pera. Nababahala ang pulisya sa patuloy nilang pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng grupong kagaya nito na nagpapanggap ng mga taga-bangko ang kanilang punteriya, mga credit card holder. Meron po kayong credit card ganito, mag-expire na po yan at nakita po namin na meron kang points na pwede natin i-convert sa cash. Kukunin yung pangalan mo, bubulahin ka, pero ang punot dulo nito yung one-time pin. Kinasuhan na ng paglabag sa Access Devices Regulation Act ang siyam na suspect na tumangging magbigay ng panig at nakakulong sa Camp Crame. Nakipag-ugnay na rin ang PNP sa pamunuan ng mga bangko para habulin ang mga nagpasa ng mga impormasyon ng mga depositor ng iba't ibang mga bangko. Napakalaking problema ng dulot nito. Biruin mo, meron kang almost 200,000 of information. Ang tanong nga natin sa bangko, saan ito nagsimula, paano ito nakuha? Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.